Araw Pilipinas. Ngayon ay alas 8:20 na ng umaga, Linggo, Nobyembre 17, taong kasalukuyan at ngayong umaga nga ay ating tatalakayin ang 4 na paksa na aking babanggitin. Narito ang EDSA People Power Revolution na mas kilala bilang EDSA 1, EDSA People Power Revolution 2 na mas kilala bilang EDSA 2, Million People March at Yolanda People Finder. EDSA People Power Revolution o mas kilala bilang EDSA 1. Ang EDSA People Power Revolution noong Pebrero 22 hanggang Pebrero 25, 1986 sa isang kasaysayang kaganapan sa Pilipinas na nagpatalsik sa diktadura ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mapayapang paraan. Nagtipon ng milyong-milyong Pilipino sa EDSA upang ipaglaban ang demokrasya na nagbigay daan sa pamumuno ni Corazon Aquino bilang unang babaeng pangulo ng bansa. Ang tagumpay ng EDSA 1 ay simbolo ng pagkakaisa at lakas ng loob ng mga Pilipino laban sa mapang-abusong kapangyarihan. EDSA People Power Revolution 2 o mas kilala bilang EDSA 2. Ang EDSA 2 ay naganap noong Enero 17 hanggang Enero 20, 2001. Ay isang kilusang nagpatalsik kay Pangulong Joseph Era Estrada mula sa pwesto dahil sa mga alegasyon ng katiwalaan. Sa pamamagitan ng mapayapang protesta, nagtipon ng libu-libong Pilipino sa EDSA upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa pamahalaan. Ang tagumpay ng EDSA 2 ay nagbigay daan sa pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo at muling nagpamalas ng lakas ng mamamayan laban sa katiwalaan. Million People March. Ang Million People March ay isang kilos protesta na naganap noong Agosto 26, 2013 bilang tugon sa pork barrel scam na nabunyag ng malawakang katiwalaan sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng social media, libo-libong mamamayan ang nagkaisa upang manawagan sa pagbuwag ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ang protesta ay naging simbolo ng pagkakaisa at panawagan para sa transparency at pananagutan ng pamahalaan. Yolanda People Finder. Matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 2013, inilunsad ang Yolanda People Finder upang tulungan ang mga pamilya na hanapin ang kanilang nawawalang mga kaanak. Ang inisyatibong ito na pinadali ng teknolohiya at social media ay nagbigay ng mahalagang suporta sa mga nasalanta at nagpatunay ng halaga ng pagkakaisa at teknolohikal na sitwasyon sa panahon ng matinding krisis. Muli, ako si Mayan Villaflor, ang inyong tagapagbalita mula sa ZNN News. Maraming salamat. Para sa dagdag kaalaman, narito ang 5 facts tungkol sa EDSA People Power Revolution. Number 1. Mahiwagang Radyo Veritas. Ang Radyo Veritas ay ginamit para ipakalat ang balita tungkol sa nangyayaring revolusyon. Kaya't maraming Pilipino ang tumugon sa panawagan na magtipon sa EDSA. Ito rin ang naging daan para malaman ng mga tao ang tunay na sitwasyon, kahit na sinusubukang patahimikin ang media ng rehimeng Marcos. Number 2. Rosary at bulaklak laban sa tangke. Sa halip na armas, rosaryo, kandila at bulaklak ang ginamit ng mga tao bilang simbolo ng kanilang mapayapang laban. Ang imahe ng mga madre at ordinaryong mamamayan na humaharang sa tangke gamit ang dasal ay naging iconic sa buong mundo. Human Shield ng mahigit 2 milyong tao. Sa kasagsagan ng revolusyon, tinatatyang mahigit 2 milyong katao ang dumalo sa EDSA. Sila ay mula sa iba't ibang antas ng lipunan, mayaman, mahirap, estudyante, madre, pare, manggagawa na sama-sama nagprotesta na mapayapa. International na pagpansin. Ang EDSA People Power Revolution ay naging inspirasyon para sa ibang bansa. Sa katunayan, ito ang unang mapayapang revolusyon ng masa na nagtagumpay laban sa diktadora sa modernong kasaysayan. Dahil dito, ito ay tinuturing ng modelo para sa ibang demokratikong kilusan tulad ng Velvet Revolution sa Czechoslovakia.
Number 5, walang araw ng dahas. Isa sa mga kahanga-hang aspeto ng revolusyon ay ang kawalan ng anumang marahas na labanan sa loob ng 4 na araw ng protesta, Pebrero 22 hanggang Pebrero 25, 1986. Sa kabila ng tensyon, walang putok o malaking insidente ng kaharasan ang naganap sa pagitan ng militar at mga sibilyan. Fun fact about EDSA 2. Ang EDSA 2 ay tinaguri ang unang revolusyon sa mundo na pinagana ng text messaging. Sa panahon na iyon, ang Pilipinas ang tinaguri ang texting capital of the world. Ginamit ng mga tao ang text message para mapalaganap ng balita, mga organisa ng protesta at mag-ipon sa EDSA. Dahil dito, naging mabilis ang pagbuo ng malaking bilang ng mga nagpoprotesta na humihiling ng pagbitiw ni Pangulong Joseph Estrada. Ang teknolohiyang ito ay nagpakita ng kapangyarihan ng digital communication sa paglikha ng pagbabago sa lipunan. Fun fact about Million People March noong 2013. Facebook event na naging malaking protesta. Ang Million People March ay nagsimula lamang bilang isang simpleng post sa Facebook na nag-aanyaya sa mga tao na magtibon sa luneta upang ipahayag ang kanilang galit sa Fork Barrel Scam. Ang mabilis na pagkalat nito sa social media ang nagdala ng libu-libong tao mula sa iba't ibang sektor. Walang opisyal na leader o organisasyon. Ang protestang ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking grassroots movement na naipon sa Pilipinas gamit ang lakas ng social media. Yolanda People Finder. Ang Yolanda People Finder ay isang online platform na inulunsad noong 2013 kasunod ng Super Typhoon Yolanda upang makatulong sa paghahanap ng mga nawawala o makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ang tool na ito ay binuo ng Google bilang bahagi ng kanilang Person Finder service na ginagamit sa mga sakuna sa buong mundo. Mga tampok ng Yolanda People Finder, database ng nawawala at nahahanap na tao. Pwede maghanap ng pangalan ng nawawala o maglagay ng informasyon tungkol sa isang taong natagpuan. Crowdsourced information. Ang platform ay bukas sa publiko, kaya't kahit sino ay maaaring mag-update ng informasyon tungkol sa nawawala, maging ang mga relief workers at government agencies. Offline capability. Dahil sa kawalan ng kuryente at internet sa mga apektadong lugar, sinigurado ng platform na magamit ito sa mga smartphone na may offline na access sa network coverage. Multilingual support. Ang tool ay sumusuporta sa maraming wika, kabilang ang Pilipino at Ingles upang maging accessible sa mga tao. Ang Yolanda People Finder ay nagpakita ng mahalagang papel ng teknolohiya at global collaboration sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ito ay naging isang simbolo ng pagkakaisa at mabilisang tugon sa panahon ng matinding krisis. Yun lang po. Maraming salamat.